Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manu at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo tungkol po ito sa naging post ni Senadora Riza Hontiveros sa kanyang page. Alam naman ho natin ng ilan sa atin na mga kababayan na mga anti-Riza Hontiveros is kung ano-ano po ang mga ginagawa para lang masira ang pangalan ni Senadora Riza Hontiveros. So ito nga po, malaking sampal ito sa isang vlogger na nagpakalat ng maling impormasyon or fake news. So, natural lang po yan. Basta antay ka, gagawan mo talaga ng paraan para masira mo ang isang tao. Pero tayo naman, hindi naman tayo ganun. Wala ho tayong ginagawang kwento para lang siraan ang isang tao o isang opisyal. Tayo po ay nanonood sa mga balita na kung saan ay ano po ito. Kaya tayo, binibigyan lang ho natin ng opinion o reaction ang nasabing issue, no? So dito ho mga ka-action, no, panoorin po muna natin itong post ni Senadora Riza Hontiveros sa isang vlogger o dating broadcasting. Idinawit ng isang dating broadcaster si Senator Riza Hontiveros sa isa sa mga issue ng katiwalian sa PhilHealth. Pero ang paratang na yan, ilang beses na pong napabulaan noon. I-fact check po natin yan. Mga kapatid, muli na namang sasalang dito sa fact check ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Matatanda na noong nakarang buwan, hindi promeno ng mga Pilipino sa pagbatikos ng appointment ni dating PNP Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health. At ito pong si Sonsa sa isang Facebook post, bumuelta para depensahan ang desisyon na yan ng pamahalaan. Ang sabi po ni Sonsa, si Opposition Senator Riza Hontiveros nakaupo naman sa PhilHealth Board noong panahon na may issue ng misused funds sa ahensya. Anya, nag-utos daw ang Commission on Audit or COA na magbalik si Hontiveros ng higit 100 million pesos. Mga kapatid, bawang kasinungalingan po yan. Napatunayan po natin dito sa Facts First PH na hindi po totoong may ganyang utos ang COA sa senador. Totoo naman po naging bahagi ng PhilHealth Board si Hontiveros mula 2014 hanggang 2015. Pero wala pong COA report na nagsasabing kasama si Hontiveros sa mga katiwalian. Kinumpirma rin po yan ang mismong opisyal ng PhilHealth na si Ray Balenya. Ang sabi po ni Balenya, hindi dawit si Hontiveros sa naturang issue. Katunayan, ilang taon na pong binabato ang fake news na ito sa senadora at ilang ulit na po itong pinabulaanan ng iba't ibang journalists at mga fact-checkers. Kagaya po ng natunghayan ninyo mga kapatid, may ilang public figures ang tila hindi yata titigil sa pagpapakalat ng disinformation. Kaya't magtulong-tulong po tayo sa pagsugpo ng gantong uri ng mga kasinungalingan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na ho natin at nagpasalamat nga po dito sa fact-checker si Senadora Riza Hontiveros kasi nga ho madalas mag-fact-check o masipag mag-fact-check itong News 5 gaya din ng EB7, GMA at iba pang mga mainstream media. Ayan po ha, noon pa yan mga ka-action, last year pa yan. Na ano na po natin yan, natakil na po yan natin dito yung regarding sa ganyan na idinadawit nga si Senadora Riza Hontiveros. At hindi lang si Sonsa gumagawa yan noon. Daming mga antay talaga ng mga vlogger na ganyan din ang naging content para pilitin na idawit si Senadora Riza Hontiveros. Ayan po, Jason sa ha. Malinaw na po yan. Sana tigil-tigilan nyo na ho. Diba? Kasi nakakahiya ho na lagi lang kayo nasusupalpal. Nasusupalpal lang ho kayo sa mga maling informasyon na inyong kinakalat. Diba? Kasi madalas ho ang ilan sa atin na mga vlogger talaga na mga ayaw kay Senadora Riza. Sasabihin walang kwentang senador, wala daw ginagawa si senadora, ilang taon na dyan sa Senado, wala daw ginagawa para sa mga anti-Riza Hontiveros. Sus, Diyos ko, hindi po nila matanggap ang mga malalaking achievement ni Senadora Riza tulad ng nakulong si Kibuloy. Tapos yung isang bago kay Kibuloy may pinakulong pa si Senadora na
regarding din sa parang kalintulad din sa mga kaso ni Kibuloy. Oh, di ba? Oh, nandahil din kay Senadora Risa, si Alice Go nakulong. Di ba? Nandahil din kay Senadora Risa, ang Pogo na naipasara. Oh, di ba? Grabe na yan ang achievement ni Senadora Risa. Ang tanong nga ho natin, paano na lang ho kung walang isang Risa Hontiveros na nakalusot? Di ba? E di, itong mga tao na ito, tulad nila Kibuloy, at saka Alice Go, at saka yung isa pa, at saka yung Pogo, hindi nga ho natin alam kung anong kahinatnan niyan kung walang isang Risa. Di ba? Oh. Kaya dyan, sa mga pilit pa na idinadawit si Senadora Risa regarding dito sa PhilHealth na ito, abay, tigil-tigilan nyo na ho yan dahil seryoso ho ang ating gobyerno na panagutin ang sino man na nagkakalat ng maling informasyon para mapaniwala nyo ang inyong mga kapwa nyo supporters. Tigil-tigilan nyo na po yan kung ayaw nyong maghimas-rihas kayo mga kababayan natin. Yung tama lang ho, pwede nyo naman batikusin si Senadora Risa basta nasa issue lang. Pero itong hindi naman nyo napatunayan, nakakahiya kasi na inano na to noon, tapos ngayon may ilan pa rin sa mga naghahalungkat, tapos dinadawit nyo si Senadora. Nakakahiya po yan para sa inyo. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.